Okay, isang magandang umaga po at style Bong Revilla tayo ngayon. So, narito muli tayo upang mag-vlog at siyempre, hindi mawala siyempre yung Taal. Okay, yan po yung Taal Lake. Sa hindi pa nakakakita sa Taal Lake, okay, yan po. Papunta na po yan ng San Nicolas. Yan po ay makulot na bundok. At dito ang Barangay Alas-as. Yan po, yan. Diyan kami dati nakatira sa Barangay Alas-as pong yan. Yung tapat na yan, yung dulo na yan. At narito tayo ngayon sa fishport ng kaibigan nating Chinese national, si Boss Noel Chua, ang ating kaibigan. At madalas dito po tayo nagbababa ng isda, dito sa tulay na to. Dito lagi tayo nagbababa. Salamat sa Panginoon at naging kaibigan natin si Boss Noel. Isa po siya sa nagpahintulot sa akin na magbaba ng isda dito kahit walang bayad, parang fishport. Kaya napakahalaga na meron tayong pakikisama sa ating kapwa, maging sino man sila, may pangalan man sila o wala, dahil hindi sa lahat ng oras ay hindi mo sila kailangan. May parang parte ng katawan na akala mo hindi mahalaga pero binabaliwala mo, pero napakahalaga pala. Kahit dulo nga ng daliri mo, maipit lang ng martilyo, masakit. Kaya ang katawan ay napakahalaga, ng buong parte ng katawan. Kailangan natin to. Ganon din sa pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa, sa biyaya ng Panginoon. Ay nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming mga pabor na galing sa Panginoon. Anyway, meron tayong verse ngayon na sana po ikapulutan nyo ng aral. Ang verse for the day po natin na hindi mawala kasi napakahalaga, yung salita ng Diyos. Nagbubukas po ito ng ating kaisipan upang tayo ay matuto, may matuklasan at mabago ang ating paniniwala ayon sa salita ng Diyos. Okay, ang verse po natin ngayon ay ang unang Juan 1 talatang 10. Ang sabi po doon mga kapatid ay, kapag sinasabi natin na tayo ay hindi nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa Kanya ang salita ng Diyos. So, maliwanag mga kapatid ang sinasabi ng Bible. Kapag sinasabi ng isang tao na hindi siya nagkakasala, sabi ng Panginoon, ikaw ay ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kasi sinabi na po kasi ng Diyos na lahat ng tao hindi nakaabot sa kanyang standard. Lahat ng tao hindi matuwid. Lahat ng tao nagpakasama. Lahat ng tao hindi gumawa ng mabuti. Walang gumagawa ng mabuti. Wala, kahit isa. Gustong ipaabot po ng talatang ito, mababasa po ito sa Roma 3:12. Ang sabi po doon ng Panginoon, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa man. So, ibig sabihin, kahit si Birheng Maria, kahit ng mga apostol, kahit si Moises, lahat ng tao hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Kung pagbabasihan ng Diyos ang standard niya, sa kautusan niya, lahat lagpak, lahat lumalabag. So, kaya sinabi ng mga apostol sa Bagong Tipan, sa unang Juan 1:10, kapag sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ang salita po kasi ng Diyos mga kapatid ay si Jesus. At kaya si Jesus binigay para bayaran ang mga taong nagkasala. At yung mga taong siguradong hindi siya matuwid, siya ay nagkakasala, tatanggapin niya si Jesus bilang kabayaran ng kanyang kasalanan. Kaya sa mga taong nagsasabing hindi nagkakasala siya at ang paniniwala niya hindi siya nagkakasala, matuwid siya, malinis siya, hindi niya tatanggapin si Jesus bilang kabayaran ng kanyang kasalanan. Kasi sinasabi niya sa paniniwala niya, hindi siya nagkakasala, malinis siya. Kaya ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Kaya nga pinadala ng Diyos si Jesus, kasi tanda na tayo ay mga makasalanan. Kaya nga nagpadala siya ng pambayad sa ating mga kasalanan. Kaya ang mga nakay Jesus lang, yung mga tumanggap lang ng salita ng Diyos, yung mga naniniwala na kailangan niya si Jesus kasi makasalanan siya.
Kaya mga kapatid, naman po may natutunan tayo na dapat malaman natin kasi maraming naniniwala ngayon na yung mga santo daw ika, si Birheng Maria, yung mga pope, yung pare, ikay mga banal ika iyan. Hindi po totoo yun. Yung mga pastor ika, banal yan, ministro o sino mang leader ng simbahan, sino mang naglilingkod sa Panginoon. Minsan ang paniniwala ng karamihang tao ay mga banal, mga hindi nagkakasala. Nagkakamali po tayo mga kapatid. Dapat po nating malaman, sila din po ay nagkakasala. Sa maniwala po kayo sa hindi. Ang kaibahan lang dito sa mga taong may pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Yung mga naniniwala na mahal ni Hesus lahat ng tao, kaya niya ito binayaran. Hindi siya nagpapatuloy na gumawa ng masama sa kapwa. Kasi ang pagkakasala po ay paggawa ng masama sa kapwa. Yun po ang pagkakasala. Ngayon, dahil naniniwala ka na binayaran na ni Hesus lahat ng tao ng mga makasalanan, mahal na ni Hesus lahat. Ngayon, kung naniniwala ka, nasa iyo na si Hesus, mararamdaman mo yung pagmamahal ni Hesus sa lahat ng tao. Kaya nagpipigil ka, hindi ka na nagpapatuloy sa paggawa ng masama. Kahit nakakapag-isip ka, nababalak mo, naiisip mo na gumawa ng masama, nagpapaalala sa iyo si Hesus, mahal ko ang taong yan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kaya ikaw mismo na kay Hesus, naniniwala na si Hesus ang nagmamahal sa lahat ng makasalanan, ay nakakapagpigil ka na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang tawag dito, gumagawa ka ng mabuti, bunga ng iyong paniniwala o pagtanggap kay Hesus. Po kapatid, may natutunan tayo, lahat po ng tao makasalanan, lahat po hindi matuwid. Sabi po sa Roma 3:12, walang matuwid, wala kahit isa. Ito yung sinasabi ng Diyos ngayon sa iyo, kung mapapanood mo man to at sino pang makakapanood. Dapat nyong malaman, walang malinis na tao kahit isa. Kahit yung diniklara ng mga pope dyan, mga santo papa na diniklarang santo, mga makasalanan din yun. Hindi yun mga santo sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng tao, minsan alam natin, akala natin santo sila, banal sila, matutuwid sila. Mali po. Ang Diyos na po ang nagsabi, walang matuwid, wala kahit isa man. Pag sinabi ng Diyos, hindi po sinungaling ang Diyos. Kahit po kung nabubuhay pa yung ang mga apostol nga, umaamin sila nagkakasala din. Kaya dapat itong maliwanagan sa ating isipan. Masyado kasi tayo humanga sa mga leader ng simbahan na feeling mo kapag sumama ka sa kanila ay magiging banal ka, magiging malapit ka sa Diyos. Hindi po totoo yun. Kami man po, ako po pastor, malapit ako sa Diyos dahil sa dugo ni Kristo. At ang itinuturo ko po sa lahat, kung walang Hesus na nagbayad ng ating mga kasalanan, hindi tayo magiging malinis sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga si Hesus ang ating kabanalan, siya ang ating kapatawaran ng kasalanan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Hebreo 2, talatang 11, susubaybayan nyo. Tingnan nyo po yung mga verse na binibigay ko. Galing sa original na mangangaral ng salita ng Diyos yan, sa mga apostol. Kaya kung ako sa inyo, lagi nyong pakinggan ang katuruan ay ang katuruan lamang ng mga apostol. Sila po ang original na itinatag ng Panginoon para mangaral ng salita niya. Okay, sabi dun sa Hebreo 2:11, sabi dun ni Apostol Pablo, si Hesukristo ang nagpapabanal sa tao. Ibig sabihin, ginagawang santo ni Jesus ang tao. Pinapabanal ni Jesus at nagawa na po ito ni Jesus. Kaya hindi po totoo na kapag sinabi ko na ikaw, Poncio Pilato, banal ka kasi naglingkod ka, hindi po totoo yun. Ikaw ay santo ka, kaya ka santo kasi naglingkod ka sa Panginoon. Hindi po totoo yun. Ang nagpabanal po sa tao, ang ginawang santo po ang tao ng dugo ni Jesus. Si Jesus po ang nagpapabanal sa tao, hindi porket naglilingkod ka sa Panginoon magiging banal ka. Hindi po totoo 'yon. Wala pong katuruan sa Bible sa turo ng apostol na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon magiging banal ka. Na kapag ikaw ay nagsisi na sa kasalanan, tumalikod na sa kasalanan, magiging banal ka. Wala pong ganoong turo ang mga apostol. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, ugaliin natin magbasa sa katuruan ng mga apostol. Napakahalaga.
na ang apostol mismo ang pinakikinggan natin, binabasa natin ang salita niya, ang mga paliwanag nila patungkol kay Jesus. Kasi ang sabi po ng mga apostol, kaya tayo naging banal dahil nilinis lang tayo ng dugo ni Kristo. At matatanggap mo ang kabanalan na yan kung malalaman mo na ikaw nga ay kasama sa nilinis at pinabanal ng dugo ni Kristo. At matapos mong malaman sa pagbabasa ng paliwanag ng apostol ay iyong paniwalaan. Tanggapin sa puso na si Jesus nga nagpabanal sa iyo. Kasi sabi ng mga apostol, Efeso 1, talatang 13, naging pag-aari ka ng Diyos matapos mong marinig ang magandang balita na ipinapangaral namin tungkol kay Jesus. Kaya magiging banal lang lahat ng tao sa mundo kung malalaman mo na ikaw ay nilinis na ni Jesus sa lahat ng kasalanan mo. Ang totoo po, napabanal na ni Jesus lahat ng tao sa harapan